Dumating na sa wakas si Michelle Marquez D at grabe, ang daming sumalubong sa kanya sa NAIA. And mukhang mas marami yung sumalubong sa kanya ngayon kesa sa mga fans na naghatid sa kanya. Kaya naman, pakinggan natin yung mga sinabi ni Michelle D bago siya umuwi. We're proud to represent our country as best as possible. Nakita nyo naman, nakuha natin lahat ng special awards. And honestly, that's a testament to how prepared the Philippines was, to how much dedication, creativity, and passion we all showed the universe. Kaya hindi nila matatanggal yun sa atin. Sobrang lakas talaga ng tiwala ko na pinakita talaga natin sa buong mundo kung anong kaya natin. I love you too. Iba talaga ang panlasang Pinoy. Sobrang ako yung tinatanong ako nila ng mga kaibigan ko, ano bang gusto mo? Sabi ko, yung Pinoy food na miss ko na talaga. So ako yun yung talaga yung focus because nakalapit ako makatikim ulit ng favorite delicacy ko, which is Pinoy food. Pero of course, yung may ko talaga from El Salvador is really the relationships that I bonded there, that I was able to form. Dire-diretso po kasi ako, right after coronation night, the next day, nag-Mexico ako kagad. Right after Mexico, umuwi din ako kagad. So, actually, never ako nagka-time to go around and to buy souvenirs. Kasi ipit na ipit talaga yung oras namin. But, again, it's the memories, the lessons, the blessings, everything in between. You know, Miss Lana and Antonia naman, both of us have created such good friendships, as well as the other delegates. Of course, may mga things na nakalatag din, abangan niyo po. Oh my gosh, go loud! We'll see. May news kaming natanggap nung pauwi na kaming dalawa, kaya abangan niyo na lang. Wow! Sobrang news! Mag-rewind muna tayo ngayon. So, dito sa video na to, palabas na si Michelle D, fresh from the airplane. And ang kagandahan dito is, napansin nyo na, merong mga nakabarikadang mga staff ng NAIA. So, NAIA and then yung airlines, ayan, I'm not sure, baka nag-mix-mix na sila. Tapos, yun yung to prevent crowd, yung crowd na chaos, mga ganon, crowd control. And, nung paglabas niya, nakita niya ang mother niya. So, sinalubong siya ni Miss Universe or Miss International rather 1979 na si Melanie Marquez. O, di ba? Yung mama niya. So, nagyakapan sila, syempre. Na-miss nila yung isa't isa. Finally, nagkita na sila bago sila uwi. And ang katabi ni Miss Melanie Marquez is si Shamsi Supsup, ang National Director ng Miss Universe Philippines. So, dalawa sila na sumalubong kay Michelle D. Kasi nga, di ba, magkakaroon siya ng konting press conference with their presence and I am not sure kung may pupuntahan pa sila after that moment, after ng arrival. Kasi, syempre, magkakaroon pa yan ng schedule, mag-uusap-usap sila, magkakwentuhan pa ng konti. And then, I'm not sure then kung uuwi agad after that. So, abangan na lang natin bukas yung mga susunod na pahayag ng Miss Universe Philippines. Tapos dito, makaka-relate ka talaga kasi nga, hindi mapapantayan yung saya ng isang ina kung ang kanyang anak ay nagbigay karangalan, hindi lang sa family nila, kundi sa buong Pilipinas. O, di ba? Hindi mo talaga may describe yung kanyang smile. As in, sobrang saya ni Madam Melanie Marquez. Kasi nga, di ba, umuwing masaya, umuwing safe ang kanyang anak. Tapos, nagbigay pa ng konting press conference. And siguro, sure na sure talaga ako na magkakaroon sila ng konting salo-salo before mag-rest or before uuwi si Michelle D sa kanilang bahay. Ibang-iba talaga yung arrival ni Michelle D as compared sa kanyang departure. Itong arrival niya to, grabe, ang daming pinapasok ng mga tao. I am not very sure kung staff lahat ng airport yan, ng NAIA Airport, o kaya baka meron ng nilatag dyan na from airlines. Siyempre, tulong-tulong na yan, no? Kasi you are going to contain the crowd dahil naintindihan nila na ang daming masasayang fans sa achievement ni Michelle D bilang
top 10 sa Miss Universe 2023. And hindi birong makapasok sa top 10 ha. Tapos ang hinihiling natin noon na makapasok siya sa semifinals para maiwasan natin ang El Tucuyo or hindi siya maligwak. So makikita nyo dyan talaga na wow, paano kaya pumayag yung NAIA na makapasok ang mga crowd dyan? Kasi di ba dyan sa part ng airport na yan, hindi pwede. Unlike sa NAIA 3 na pwedeng pumasok basta dumaan ka lang sa checkpoint. Dyan kasi medyo mas stricto sila eh. So, di ba? Parang it is a rare scene na makakita ka ng ganyan na crowd. Tapos, paglapag pa ni Michelle D, talagang well-guarded siya, no? Of course, to secure her safety and syempre, to contain the crowd. O, di ba? Once again, eto yung mga crowd. As in, mas marami talaga sila ngayon as compared sa departure ni Michelle D papunta sa El Salvador. Pero nakaka-proud din, no? Sana ganito lagi. Either manalo man or walang may uwi na placement, basta intact pa rin yung pagpupugay ng suporta. Kapag i-compare mo sa Thailand, iba din dun eh. Kasi gagawan ka pa ng token, gagawa ka pa ng gift. Ayun. So, ibang klase din sa Thailand. Ganyan na ganyan yung pagbibigay nila ng suporta sa candidates nila. Alam nyo, abangan na lang natin yung additional announcement bukas. Pero, by the way, alam nyo ba na ang dami palang pageants ngayong gabi? So, ito yung mga pageants, no? Bahala na lang kayo na mag-watch. I-type nyo na lang yan sa Facebook and then watch na. So, ito yung mga pageants. Miss Scuba International, ngayon yon. Miss Tourism International, ngayon din. Tapos, Man Hot Star International 2023. Tapos, Great Man of the Universe 2023. Tapos, Mr. Global 2023 preliminary competition ngayong gabi. As in, sabay-sabay silang 5. However, tapos na yung Man Hot Star International at ang nanalo ay si Philippines, si RJ De Vera. O, di ba? So, may panalo tayo, may corona na naman tayo sa isang international pageants na ginanap doon sa Thailand. If I'm not mistaken, correct me na lang dito ha. So, congratulations sa Philippines kasi magkakaroon na naman tayo ng isang panalo this night. So, yung 4, ayan, Miss Cuba, Miss Tourism, Great Man of the Universe, ayan, ongoing pa rin yung pageant ngayon. O, di ba? Separate yung mga yan, ha? Update ko na lang kayo bukas kung ano yung mga susunod na hakbang ni Michelle D and syempre kung sino yung mga iba pang nanalo sa pageants ngayong gabi. Kasi medyo hindi ko na carry yung powers ko ngayon. Medyo pagod na. Anyway, sana may natutunan kayo dito sa video na ito, especially about pagbibigay pugay, mga excitement, lalong-lalo na kapag nag-uwi ng karangalan ang isang candidate representing the Philippines sa isang international competition. So, I hope nag-enjoy din kayo sa panonood ng aking video and sana abangan nyo ulit yung mga next uploads ko. So, don't forget, once again, to follow my Instagram account, my YouTube, my TikTok, my Facebook page, my Twitter. O, diba? Ang dami. So, that's it. Thank you and have a nice day. Good night.